Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Jonathan Kuminga bago magtamo ng injury ay nagtala siya ng 26.5 points, 8.5 rebounds, and 3.8 assists per game since Christmas game hanggang sa tinamaan na nga siya ng injury. Ganun pa man, matapos ang Jimmy Butler trade ay hindi nga niya mahanap ang kanyang pwesto sa team na ito pagbalik niya. Hindi alam kung ano ba ang kailangan sa kanya ni Steve Kerr. Ito ba ay ang gumawa ng puntos, maging decoy, rebounder, defender o kung ano pa man. Wala nga siyang consistent na role at very frustrating nga ito sa part ni Kuminga dahil mahirap nga maging consistent kung ang role mo mismo ay hindi consistent. Dahil nahihirapan nga si Steve Kerr na hanapan siya ng pwesto at binangko na lamang siya mga kaibigan kahapon sa isang must-win game. At kung ganito nga ang sitwasyon, most likely ay magpapatuloy na 0 minutes siya kung makapasok man nga ang Warriors sa playoffs. At nakakawalang gana nga ito kay Kuminga dahil obviously ay nag-improve na din siya. Subalit matapos ang ilang taon na pag-e-ensayo, bangko pa rin nga siya mga kaibigan sa mga games at talagang may bilang na tulad noong nagkampiyon sila lamang mga kaibigan. Mas gamit pa nga sa kanya si Moses Moody at mas frustrating ito kay Kuminga dahil contract year niya ngayon. Nakadepende sa performance niya ngayong season ang makukuha niyang sahod sa off-season mula sa free agency. Nakadepende nga sa stats niya ngayong taon ang contract na makukuha niya mula sa mga team sa free agency. Hindi nga siya nakakabelo sa Warriors at oo, may kakulangan din talaga si Kuminga. Hindi siya ganun kagaling na mag-adapt at mag-adjust. Hindi din ganun kataasan ng kanyang IQ. Ganun pa man ay hindi nga siya nabigyan ng pagkakataon na mag-grow at magkamali tulad nila Cade Cunningham at Jalen Green dahil naisalpak nga siya sa team na nasa win now mode palagi kaya naman ang room for error niya ay maliit lamang. Most likely ay ito na nga ang huling season ni Kuminga at posibleng magtatapos ito na nakaupo lamang siya sa bench. Supposed to be ay ipapasa na nga sa kanya ni Draymond Green ang starting power forward position, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nga ito nangyayari mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang sa Eastern Conference naman kahit na Cleveland Cavaliers ang number 1 seed, nasa Boston Celtics pa din nga ang tiwala ng mga fans bilang ang team na makakalabas mula sa conference na ito dahil sila nga ang may perfect combination ng offense, defense, experience, bench production at great coaching. Literal nga na kumpleto sila ng sangkap para magkampiyon ulit. Habang sa Cavs naman ay question mark pa nga sa kanilang experience. Ang Cavs nga ay nasa posisyon ng Celtics last season kung saan kahit na napakatindi nito sa regular season, hindi ito pinapansin ng mga fans dahil sa history nila sa playoffs na madalas ay kapusin. Hanggat hindi nga sila magkakampyon ay magkakaroon sila ng branding na pang regular season lamang. Kaya naman ngayon nga ay Celtics pa rin ang favorite sa Eastern Conference at mas may tiwala pa nga ang mga fans sa healthy Milwaukee Bucks team kaysa sa number 1 seed Cleveland Cavaliers. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?